And we want to welcome everyone as we start our divine service this afternoon. And we also want to acknowledge the presence of our brothers from Gimhe, Brother Samuel and his family. So, tumayo po tayong lahat as we sing our opening song. May pasok po. Agyaban kami ako sa protection. Agyaban kami ako sa inurugdong mo man tunggal may sa ako. Tatlo kastag kay kaysa kami ako mamagidaya kong ka. At kay kaysa kami ako mamagdingil ka na kiting asasa ako. Lord, agyaban kami ako di kinaimbag mo.
patuloy kami ako, Lord. Tawatin mi kita panang pakawan mo, dagiti ka nagkukurangan niya ako. Dagiti ka nagbasbasulan mi, Lord. Dagitihan nga makayayo ako, nga makita ka na kami, Lord. Dalusan na kami kadi ako. Kinada nga mahikali kami ako, nga dagdayaw ko ka. Kinada nga magdangag, dagiti ko sa atong, Lord. Dagiti nga daw. Lord, kumitan mi kong kaapon, dagiti nga Sunday service mi, Lord. Sika kadi ako, di makipag-adda. Sika ako, di nga bang tarabay, Lord. Even ka dagiti ko serve ako, dagiti ka agtak dirty sa ako, Lord. Lord, ano yung tarang ka di ako, tunggal may isang agtak dirty to eh. And Lord, ililid na kami ka di ako, iti cross mo, Lord. Kitay tatayag mo lang ako, ti makita na, Lord. Ano ka di ako, iti katatao, may hanya, iti kinalaig mi ako. Langit di ako, sika lang ako, ti nga may tagay. Lord, even ti nga ag-share, ti nga sa asong, Lord. Ano yung tarang ako, kabapo ti wisdom, ti knowledge, Lord. At bukas na, Lord, kung maibulay na nasaya, at hindi masasong, Lord. Kastabit kanyami ako magdingag, tinitingal daw. Lord, lukatam ako, ti spiritual understanding mi ako. Lukatam, Lord, ti puso pa dulo, ti tunggal may sa ako. Lord, at nagsaman mi ako. Si aayat kami ako nga magpastil ka dagiti nga sa ako, Lord. Lord, at dala ka ding halang ko ako nga dinggin mi, nung iti iyaramid mi ako. At nga mausar mi, Lord, ipatuloy nga pa nagservimi kong ka. At nga mausar mi, Lord, ipatuloy, Lord, ito mga padayaw kong ka. Lord, and I pray, Lord, na awan tinumuwag, dahil kang aruangan, Lord, na awan tinag-adal mi, dahil tingal daw. Lord, let your Holy Spirit move and fill this place, oh God. Lord, I pray in the mighty name of Jesus. Any evil spirit in this place, I rebuke it in Jesus' name. Yes, hallelujah. Magdaydayaw ka ako, may tagtagay ka, Lord, tinitingal daw. Yes, we give you all the glory, honor, praise, and adoration. In Jesus' name, amen and amen. Okay, so maaari po muna tayo umupo. And yung parts ng service natin is also, we have the testimony, which is one way of giving praise to our Lord. And naniniwala akong yung simpleng bagay na andito tayo is already a blessing from God, and it's already a big testimony. Because not everyone is privileged na magpunta sa simbahan. Akalain nyo, sa dami-dami ng mga tao sa mundo, bibihira lang yung nakakaalala sa Diyos or nakakakilala sa Diyos. So we are blessed, and yung opportunity na ng time na to is para mag-share ng testimony. Baka may mga sinisigaw ang mga puso nyo, baka ready na kayo mag-testimony dyan. Okay, kaya dito isang mo at may share yung testimony. Ladies first. Matay tayo nga po Diyos kakapsat. Dapat di Tagalog. Magtatagalog po tayo. Purihin ng Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Tayo po'y nagkita-kita muli. Ako po'y may kasama pala ako, si Brother Sally. Ilocano. Kasama ko siya doon sa kabila. At gusto naman niyang sumama dito, kaya dalawa kami pumunta. At yun, nais ko pong magpasalamat sa Panginoon dahil sa muli po ay nakita-kita mo tayo kahit na medyo nakomplikado di bang iso na lang dati mga iturturong iti pagsiyatan tayo. Kaya yun, pinapasalamat ko sa Panginoon, pati yung mga anak ko sa Pilipinas. Ito po yung kaimbagan na pinakamabuting ginawa ng Panginoon dahil yung mga anak ko po ay sumusunod din po sila sa panturo ng Panginoon. Kaya very blessed po, kaya lagi po rin akong nagpapatuloy para makita nila na ako po yung nagpapatuloy din at sila po yung magpatuloy.
para lahat-lahat kami magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon kasi buong 1 year, buong 1 year na binigyan ako ulit ng para makapag-celebrate ng birthday noong October 14. At salamat dahil siya po ay nagbigay ng kalakasan, hindi po ako nagkakasakit. Alam ko po na biyaya ng Panginoon, hindi po ako nagkakasakit. Hindi po sa sinusumbrot ay arthritis kadamo. Ikan siya da kanyak hindi siya gimhay. Kanayon nagsakit sa haan nga hanga makumplito di pa nagtrabaho, hindi may sanga bulan. At mayroon pa rin absent na 2 o 3 araw dahil lumpit isa. Yun, napakabuti po ng Panginoon at maraming salamat sa Kanya dahil alam ko na siya po ang mula nung nagseryoso na ako. Sa bagay, seryoso pa rin naman ako nung nasa gibing ako. Pero sinusubok pa rin talaga siguro kaya ganun. Kahit sa bagay noon, kahit na masakit ang paa, nandun pa rin ako sa church. Binigyan nga ako ng saklay, inaapro sa mga. Sabi, kunin mo yung saklay mo dito. Hindi ko na magagamit yan, sabi ko sa kanila. Yun, napakabuti ng Panginoon sa aking buhay. At yun po ang pinagpapasalamat ko sa Kanya dahil yun, healthy pa rin tayo. Sana po tuloy-tuloy at tuloy-tuloy din ang paglilingkod natin sa Kanya. Healthy man o hindi, tuloy-tuloy pa rin. Ay, pinabalik ko sa Kanya ang pinakamataas na pabuhay ko sa Nagkakahiyan pa yata sa pagtetestimony Di bale, darating din yung araw na magiging, mabibigyan kayo ng courage para tumayo na din sa harap at mag-testify. So, actually kagabi din, in relation sa testimony ni Bro Samuel, sabi, ang isang catchy, actually sa asawa ko to yun yung sinasabi niya kagabi. Totoo, no? Totoo naman talaga na kung sino yung, what is the Tagalog o kagipagpapati ba? Yung nagpupursige sa pananampalataya nila, sila yung tinitest ng kalaban. Sila yung gustong tinagin ng kalaban. Kaya magtaka na kayo kapag walang dumadating sa buhay niyo ng mga pagsubok, mga trials, baka fake lang yung pananampalataya niyo kaya hindi kayo tinitest. Pero anyway, God is good. And blessed ba kayo ngayong linggong to? Yes! Ang niliwanag ng mga mukha ninyo. So, pwede bang i-invite namin kayo lahat? Tumayo tayo at mag-worship na tayo sa ating Panginoon. Praise.
song is a hallelujah. You
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful.
Jesus. Amen. Amen. So, we may be seated. And ngayong hapon ito, wala man lang ating pastor jersey, pero meron pa rin tayong brethren from Gimhe, si Brother Samuel, and he will be sharing the word for us today. So, may ka, Pastor? Ay, sus, promotion yun ah. Pastor na, Pastor. Hello. Mapagpalang araw sa ating lahat. It's a great privilege na naman para mag-share ng salita ng Diyos sa ating lahat. Ako po'y nagagalak muli na makita ko kayo na nag-aapoy sa pananampalataya. Yun, welcome tayo sa presensya ng Diyos ngayong araw na to. Ang gusto kong i-share ngayon ay paghihanda mo yung ano natin. Ikaw ang backup ko dito, Brother Mark. Exodus 15, verse 21 hanggang 27. Ang pamagat nito ay turning bitterness into sweetness. Gusto natin yun. Lahat ba tayo ay may kapaitan sa buhay? Lahat tayo, maging ako. Pagkiano mo dun sa Exodus 15, verse 22 hanggang 27. Bakit ko sinabing from bitterness to sweetness? Pag nakita natin ang bitterness, lahat tayo ito ay naranasan ng isang tao. Isang kapaitan na nararanasan ng isang tao o kaya isang anak ng Diyos o kaya isang mananampalataya. Marami ang hirap, kabiguan ng buhay, kapaitan ng buhay. Paano pag sweetness? Yung topic natin nung gusto kong tapusin to kasi ito yung series niya, A Beautiful Life. Yung shinare ko last, kaya itutuloy ko. Paano pag sinabi natin turning from bitterness into sweetness? Ang sweetness, ito ay matamis na buhay. Magandang buhay, walang mahirap. Pag sinasabi natin, shalom, nothing lacking and nothing missing. Gusto niyong magbasa para hindi kayo antukin. Basahin natin muna. Sabay-sabay. Tumayo tayong lahat. Ready? 1, 2, 3. For 3 days. When they came, It could not drink its water because it was bitter. That's why the place is called Mara. so the people grumbled, Against Moses, saying, what are we to drink? Then Moses Into the water, and the water became good to drink. Then the Lord issued a ruling instruction for them, and put them the rest. next. Listen carefully to the Lord. And was watched by his eyes. If you pay attention to his commands, it falls his ways. I will not bring on any of the diseases I brought to the Egyptians. For I am the Lord who gives you. He came to Egypt. Where the river was raised and 7 mountains, and they found the water. Amen. Hallelujah. Salamat
mas lalo siguro sa walang pananampalataya. Makikita natin, ang Egypt ay nagsisimbolo ng mundo na ating kung saan tayo namumuhay sa mahirap. Yun ang Egypt. Kaya dinala si Moses, the deliverer. Ganon din si Jesus to deliver us. Yung gaya ng inawit natin kanina, ang ganda my Savior, my Redeemer. Kaya ngayon tayo ay umaawit, kaya yung mensahe ngayon, the message of the cross. Tuloy nung message natin kagabi, yung mga umaten. Kaya alam natin sa buhay natin kung tayo ay nananampalataya o tayo ay lumalakad sa kalooban ng Diyos o tayo ay papunta sa kalooban ng Diyos. Alam natin makakaranas tayo ng kapaitan ng ating buhay. Hallelujah. Tayo magpasalamat sa Diyos. Panginoong Diyos, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa presensya mo at maging sa bawat isa na nandito, God. Salamat po na ikaw ang nagdala sa amin to hear, na makinig at makatanggap ng mensaheng ito. Na kami po ay makakatanggap at ang mensaheng ito ay makapagbibigay sa amin ng isang matamis na buhay, buhay na walang hanggan, buhay na hindi mahirap. Panginoon, salamat po sa oras na ito, maging ang lugar na ito. Lord, cover this with the precious blood of Jesus. That any hinder, God, anything that will hinder, apukot, dadaulan me in the mighty name of Jesus. Ang nagbaligi, Lord, gusto namin ang inyong kalooban, your will be done in this time, O God. Salamat po, Panginoon, at patuloy na ikaw ang maghari. Let your Holy Spirit will be upon us. Your presence, O God, hingihing namin that in your presence there is fullness of joy, O God. Salamat po, Panginoon, at give us the spirit of understanding. Open our spiritual eyes, O God, na makinig ang aming puso at makatanggap ng magandang buhay na ipinangako mo sa amin. Salamat po, Panginoon, at inaangkin namin ang katagumpayan ng aming fellowship na ito. Lord, salamat. Binibigay namin sa iyo ang mataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung buhay natin na mahirap, yung sinasabi kong mapait na buhay, alam natin kung tayo ay nasa kalooban ng Diyos, talagang hindi maiiwasan itong mga pagsubok ng buhay. Maging ako talagang, lahat siguro tayo, nakaranas ng kapaitan ng buhay. Sinong walang bitterness, itaas ang pa. Lahat tayo nakaranas. Lahat talaga. Kaya ang mensahe ng Diyos na ito ay para sa atin ngayon. Hindi aksidente na nandito tayo. Ang mensaheng ito ay para sa bawat isa na nandito ngayon. Ito ang ating kailangan. So, simulan natin sa bago yung lahat, kunting background muna. Yon. Ang mga Israel ay nagkaroon ng dakilang paglabas o kaya pag-alis sa Egypt. Ito ay isang great Exodus event. Yung paglabas from Egypt na sila ay naging alipin sa mahabang panahon. Alam natin to. Exodus, ito pala ang meaning nun eh. Exodus is the departure of the Israelita from Egypt. Yun. At pagkatapos ay nakita ng mga tao kung paano tinalo ng Diyos si Paraon at ang kanyang mga makapangyarihang hukbo sa mapulang dagat o kaya sa Red Sea. Si Moses at si Miriam ay nakakatandang propeta at ang mga Israelita ay nagsimulang umawit na may kagalakan dahil sila ay iniligtas ng Diyos mula sa mga kawal ng Ehipto kabilang si Paraon na humahabol sa kanila. So maging tayo, gaya ng sinabi ko kanina, na makakaranas tayo ng ganitong mapait na buhay at pumunta tayo sa yung pagliligtas ng Diyos sa atin, yung mensahe ng cross na sinasabi ko.
na tayo ay naligtas, nagkaroon ng kalayaan sa ating buhay. Kaya ngayon nandito tayo, umaawit, lumulundag sa saya, di ba? Na parang nagsiselebrate sa ginawa ng Diyos sa atin. At sa ngayong buhay na ito, yung makamundo, sa buhay natin sa mundo, nakakaranas pa din tayo ng kapaitan ng buhay gaya ng babasahin natin ngayon. Yan. Then Moses led Israel from the Red Sea and they went into the desert of Shur. For 3 days they traveled in the desert without finding water. Yun. Kung babalikan natin sa verse 21. So lahat sila ay nasa antas ng pagdiriwang. Kumakanta, lumulundag. Yan. 21. 20. Yan pala. Tama. Singing, dancing, shouting. Sila ay nasa kalagitnaan ng celebration. Umawit na may kagalakan. Yan. Tayo din sa mundo, nakakaranas tayo ng pagdiriwang, sabi ko, na sasaya sa pagliligtas ng Diyos sa atin, di ba? Tayo ay pumupunta sa simbahan at magpasalamat. Talagang parang malaya na tayo. Anumang kahirapan, yun ay tinapos. Yan ang mensahe ng cross para sa atin. Yun, nagkaroon sila ng matinding kagalakan at pagdiriwang sa pagliligtas at pagtatagumpay mula sa Ehipto. Yun, Egypt symbolizing the world na si Moses naging deliverer sa Ehipto. Ngayon din sa atin, sinasabi dito o makikita natin na si Jesus ay dumating para sa akin. Yung kinanta natin kanina, sakto, my Savior who redeemed us. Amen. So, verse 23. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Mara. Yan yung Hebrew word. I-study tayo doon. 23. Ngayon naman, dumating sila sa antas na o sa isang mataas na pagtatagumpay na naman. Pagtatagumpay ng buhay. May kabiguan. Yan, makikita natin yung kabiguan nila. Lumilipat sila sa buhay na tila mabuti. Yan. Maganda. Galing sila sa pagdiriwang sa ginawa ng Diyos na nagtagumpay sila. Na ang buhay tila tama, tila masaya. Ito ay patungo sa isang punto na ang mga bagay ay hindi mabuti na naman. Wala sa ayos, yun, kita natin. Sila ay sumusunod sa Diyos, pero ganyan ang nangyayari. May tubig na, pero mapait. Kung ikukumpara o darating tayo sa senaryo ng ating buhay, ganyan ang nangyayari. Pumunta tayo sa punto na nag-assume tayo na akala natin ay natapos ng Diyos sa krus ang kahirapan ng buhay. Pero sa pagiging isang Kristiyano pala ay marami palang test. Yan kasi mamaya makikita natin, Mara is a test. Was a test from God. Yan. May tubig nga pero mapait. Ganon din sa atin. May tubig nga, may buhay nga tayo. Pero di ba, mapait pa din. Mapait pala. Yan. Mara is a Hebrew word. Bitter. Yan. Minsan sa atin talagang mararanasan natin ang tamis. Akala natin
masaya tayo, kaya tayo umaawit sa Diyos ng may kagalakan, malaya tayo, pero pupunta tayo sa isang punto na pagsubok ng Diyos ibibigay sa atin. Na naranasan nila sa buhay ang tamis, yun, yung masasaya, katulad sa Nile River. Ito yung Nile River kasi ay matamis na kanilang kinukuhanan ng tubig. Pero pagpunta nila dito, anong laking pagbabago? 3 araw, ikaw ba naman ang maglakad? Sinong hindi uminom dito kahit isang araw? Lahat tayo umiinom. Sino kaya dito 3 days? Yung iba sabi, kaya kong 3 days kahit hindi ako umiinom. 1 week, 1 month. Tubig yun, hindi alak. Linawin ko lang. Yan. Kasi water is essential for life. Kung aaralin natin kasi, it is, our body is composed of water. Nasa 50 to 60%. Maging lahat. Yung dugo natin, yung mga atay natin, ano ba? Our body is composed of water. Kaya ang kailangan natin, hindi tayo mabubuhay na walang tubig. Ito, dumaan sila sa mapait na karanasan. Yung walang tubig. Paano kaya yung mga alaga nilang hayop? Di ba may dala-dala sila? Yung mga buntis. Kahit tayo, mahirap itong kalagayan natin. Maging sa atin na kung titingnan natin, talagang mahirap kung may mga kaibigan tayo. Yung pamilya natin, sakto, yung nagkukwentuhan kami ni Brother Mark kagabi, kinukwento yung buong buhay talaga niya. Talagang mapait ang pinagdaanan niya. Pero kung makikita natin sa kanyang buhay, di ba, ngayon ay matamis na. Kaya turning from bitterness into sweetness. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay at makapagpapatamis. Magpapaganda ng ating buhay. Yan yung topic natin last na ang magandang buhay ay manggagaling lamang sa Diyos. Hindi natin kaya na pagandahin ang ating buhay, kundi ang Diyos lamang. Yung sa buhay ni Mark, maging din tayong lahat ay to believe. Maging ako talagang nakaranas ako ng kapaitan. Kaya ito yung nagiging mensahe ko ngayon. Kasi alam na hindi ko ako pastor pero isa din akong may bitterness sa buhay. Kaya nung binabasa ko to, ang ganda ng mensahe na gusto kong ilabas, gusto kong i-share para tayo ay lahat ay ma-bless, pagpalain ng Diyos. Na ang kapaitan ng buhay ay matatanggap natin sa ating pamilya, kaibigan, workmate, ano pa. Maging sa loob ng simbahan ay may issues. Papait at papait. Bitterness, may bitter na tayo, papait pa, di ba? Mapait nga ang buhay, mas lalong pinapapait ng mga sitwasyon na nararanasan natin sa mga kaibigan, sa lahat ng mga tao, di ba? Pero ang journey ng ating buhay ay hindi matatapos sa kapaitan. Kaya yung title, From Turning Bitterness into Sweetness. Hindi matatapos ang buhay natin na sawi hanggang tayo magpa-slide, umalis. Kundi ang buhay natin ay pagagandahin ng Diyos. Amen. Makikita natin dito at may gustong ituro ang Diyos sa atin na kaya niyang baguhin o kaya babaguhin niya ang bitterness mo into sweetness. Amen. Ano mang mara natin sa ating buhay, di ba? God will turn it into sweetness. Your bitterness, God will turn it into message. Amen? Magiging mensahe, personal testimony natin sa ating mga kapatiran. Yun. Ang kapaitan ng buhay ay ipaparanas sa atin para makilala natin ang Diyos ng lubusan.
nag-share ako last time, our needs. Yung kailangan natin ang magkukunik sa atin sa Diyos. Kaya, para makita natin or para lumapit tayo sa Panginoon na siyang makapangyarihan sa lahat. Yung buhay natin, di ba? Parang pagkatapos ng problema, di ba? Yung mga Israelita na natapos yung problema, in-overcome nila by the power of God na siyang tumapos, siyang nagbigay sa kanila ng tagumpay. Ngayon ay meron pa din problema. Sa ating buhay ay parang walang katapusan. Pagkatapos ng isa, sunod-sunod. Diba? Kaya ito yung mara sa ating buhay. Ito ay mapait na ating karanasan, diba? Kaya yung gusto ng Diyos na ituro sa ating ngayon, ang nais ng Diyos ay babaguhin niya ang ating bitterness. Tatapusin natin ito na kung lahat tayo ay nandito, magiging ito ang ating starting, magiging stepping stone para lumipat sa isang lugar na masaya, maganda. Amen. Diba kung tayo ay umiinom ng yung kape, diba ang kape ay mapait pag walang asukal? Yan ay yung ampalaya, di ba mapait siya? Yan ay literal na kapaitan. Pero yung kape, di ba nakapagbibigay ito ng antioxidant? Kung alam natin na ito ay magpapaganda sa atin, iniinom natin, maging yung ampalaya, yung inulam natin kaninang umaga. Di ba ang ampalaya ay mapait? Pero pag kinain natin ito, dahil alam natin ito ay nakapagbibigay ng sustansya. Kaya ang kapaitan ng buhay, paminsan-minsan, masustansya. Amen? Sige, next verse. Anong ginawa ng mga tao? So the people grumbled against Moses, saying, "What are we to drink?" Ito yung mga reaksyon ng mga tao. Diba? Hindi. Doon muna tayo. Makikita natin sa ibang murmur, King James. Sa Tagalog, pagre-reklamo. Baka sinasabi dito na, baka mga Pilipino ito eh. O kaya dito nagmana ang mga Pilipino kasi inaamin ko rin sa sarili ko, talagang mareklamo. Yan. Baka dyan tayo nagmana. Makikita natin dito sila ay selfish. Di ba kasama nila si Moses? Anong sinabi? What are we? Kung sa Tagalog, anong iinumin namin? Yan ang tanong ng isang nag-aalala. Isang taong nababalisa. Di ba? Isang taong nawawala ng pagtitiwala. Isang taong nawawala ng pagtitiwala sa Diyos. Yan ang mga makikita natin. Yan yung mga tanong ng isang tao. Instead of praying, instead of crying to God, sila ay nagreklamo. Maging sa atin din, di ba? Ang hirap naman maglakad ng 3 araw. Okay lang kung natutulog kang hindi umiinom ng tubig. Pero sila naglalakad. Di ba alam natin sa desert ay puro buhangin. Walang magandang pasyalan. Puro pagtingin mo, alikabok, buhangin. Yan, di ba? Tapos wala silang tubig. Talagang isang mahirap. Isang mapait na karanasan. Pero ang gusto ng Diyos na ituro sa atin, ang nais niyang matutunan natin, na tuwing makakaranas tayo ng kapaitan ng buhay, anong gagawin natin? Magreklamo, magtiwala sa Kanya.
hindi magreklamo sa tao, hindi magreklamo sa Diyos. Tayo ay kailangan na tumawag sa Diyos. Ito ang magandang solusyon. Tatandaan natin ang pagrereklamo ay walang maidadagdag. Hindi na susolusyonan ang problema sa isang pagrereklamo. Minsan, ginagalit natin ang Diyos kung tayo ay nag-worry. Ito pala ay kasalanan kahit yung worry. Nasaan yung sinasabing trust in the Lord and lean not on your understanding, your own understanding. In all your ways, acknowledge God. Kaya pala ang worry, isang kasalanan din. Na ginagalit natin ang Diyos kasi wala tayong tiwala. Isa pa ito ay hadlang. Pagrereklamo, pag-aalala, hadlang sa pagpapala na ibibigay ng Diyos sa atin. Amen? Yan, magtatapos na. Yan. Mara was a test from God. Yan, Mara na naman. Hebrew word. Ang mapait na karanasan ng ating buhay ay pagsubok mula sa Diyos. Minsan, hindi naman lagi-lagi. Kasi ang gawa ng kaaway is to destroy us, is to kill. Ilayo tayo sa Diyos. Ngayon, sa kapaitang ito, inaasahan ng Diyos na tayo ay tatawag. Iiyak sa Kanya. Lagay mo doon sa verse 25. Yan. Ang gusto ng Diyos, tayo ay lalapit sa Kanya. May kailangan tayo, di ba? O kaya ang pagsubok ay para tayo ay lumapit sa Diyos at i-acknowledge natin. Bigbigan tayo nga isuna ti Apo nga aking kaya na ito din yung kasali. Kasali ito sa ating kaligtasan. Na hindi lang spiritual speaking na pagliligtas o kaya kaligtasan ay maging tayo speaking of physical na habang nandito tayo sa lupa ay makakatanggap tayo ng kaligtasan. Amen? Anong ginawa ni Moses nung sila ay nagreklamo? Nagtiyaga ba sila? Mga tao, si Moses. Di ba mamamatay sila na walang tubig, walang iinumin? Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became fit to drink. There the Lord issued a ruling in instruction for them and put them to the test. Sabi doon sa ibang translation doon, and the water became sweet. So Moses cried out to the Lord. Kaya, ang tao pala, kapag nagkaroon ng kapaitan ng buhay, he must call upon the Lord. Diba? Na walang magagawa ang isang tao. Walang magagawa ang isang tao pag dumating ang individual na kapaitan sa kanyang buhay. Kasi ang tao ay tao lamang, ang Diyos ay Diyos nakagagawa ng kaskas-daaw, bambana, nakagagawa ng mga milagro sa ating buhay. Amen? Anong hotline number ng Diyos pag tayo tumawag sa Kanya? Jeremiah 33 verse 3. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things that you do not know. Di ba? Anong gagawin natin? Tatawag sa Diyos. Iiyak sa Diyos. Di ba pag tatawag tayo sa Diyos, anong sagot? Yung tatlo. Yes, no, wait. Pero pag may tumawag sa atin, sinasagot ba natin, mga kaibigan natin? Kumusta?
Pautang. Kaya nga ang Diyos ay ginawa ang tao para ang tao ay tumawag sa Kanya. Diba? Para ang tao ay tumawag kung may kailangan. Amen. Psalms 118 verse 8. Pakinggan mo. Yun. It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans. Walang magagawa ang tao kung tayo ay tumatawag sa Pilipinas, sa mga pamilya natin. Inuubos natin yung oras natin sa pagtawag. Kuya, yun, hindi pumunta dito ngayon. It is better to take refuge, to trust in the Lord. Amen. Anong response ni Moses? Diba? Balik mo doon sa verse 25. Nakisali ba siya sa pagrereklamo? Kasi ngayon naiinis na siya, ini-stress siya. Kung iisipin natin ang katayuan ni Moses dito, di ba? Talagang stress na stress. Yung mga tao, di ba, nagtitiwala yun, lumundag sila, nag-celebrate, nagdiriwang sila. At ngayon, anong ginagawa nila? Di ba? Nagre-reklamo sila at si Moses, yan, anong ginawa niya? Yung tanging magagawa niya, yung umiyak sa Lord, yung sa verse 24. Ginawa niya yung tanging paraan. Amen? So sa atin din may mga tao na ini-stress ka. Talagang ginagalit ka. Lahat ng problema na niya ay binubuo sa'yo. Pautang, patulong. Yan. Pero si Moses talagang umiyak. Yung tanging magagawa niya is umiyak lang. Kasi yung mga tao, anong iinumin namin? Naging selfish pa sila. Kaya si Moses talagang yung iyak na may luha. Hindi yung iyak natin na may ay mo. Di ba si Moses talagang umiyak? Sa atin yung saan tayo umiiyak? Di ba si Moses umiyak siya na may luha sa Diyos? Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Sa atin ba kung tayo umiiyak, di ba? Umiiyak sa girlfriend, sa asawa? Nagkabalikan din ba kayo? Hindi, yung ex mo. Pero pag ang Diyos talagang may sagot siya, may remedyo sa bawat problema na ating mararanasan. Yan. Kung sa buhay natin talagang mas lalong nahihirapan tayo, talagang hindi natin makontrol ang mga problema ng ating buhay. Yung kalagayan ba natin is to cry out to the Lord. Dapat tayo umiyak sa Kanya. Huwag tayong mahihiyang umiyak kahit lalaki tayo. Na-stop complaining. Bakit ganito? Sisilbi naman ako sa Lord. Anong mga sinasabi natin pag tayo ay nakakaranas? Nung ako ay yung nagkasakit yung anak namin, talagang mapait nga ang buhay, pinapapait natin pa. Na yung kapaitan ng buhay ay isang naglalayo sa atin sa Diyos. O kaya isa itong naglalapit sa Diyos. Yung problema natin sa ating buhay, kapaitan natin, ay pwedeng gawin na ilayo at ilapit tayo sa Diyos. Anong pipiliin natin? Yung tumawag sa Kanya. Amen. Sinasabi na, anong mga Israelita na, anong klaseng buhay ito? Nagreklamo talagang, baka dito pa kami mamamatay. Buti pa sa Egypt, may onion. Buti pa sa Egypt, sinasabi nila, ikaw ba naman maging tayo talagang mapait na itong karanasan?
Pag tayo ay lumapit sa Diyos, pag ano mo, Jeremiah 32:27. Walang mahirap sa Kanya. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Minsan sa ating buhay, yung isip natin ang nagpapahirap. Nagwo-worry tayo, yung pinapahirapan ng atin ang ating isip. Yung pinoproblema natin, yung worry ng ating buhay. Kaya anong sabi niya? Walang mahirap. Walang mahirap sa Diyos. Kaya nga may Diyos para tumawag tayo, di ba? Kaya nga may Bible para magbasa tayo. Amen. Anong number 1 na remedy pag tayo ay nasa kapaitan ng buhay? Yun. Cry out to the Lord. Balik mo doon, 25. Verse 2. Anong gagawin natin? Yung umiyak. Pag yung inawit natin kanina, di ba? My Savior, Redeemer. Yun ang mensahe ng cross. Na tayo ay dapat lumapit sa Kanya kasi tinapos na niya. Yan ang number 1 remedy is to cry out to the Lord. Romans 10:13. Paki-flash mo naman. Ang Diyos ay nag-aantay sa atin. 10:13. Na kahit nasa trabaho tayo, di ba, busy tayo, pwede tayong manalangin, pwede tayong tumawag sa Kanya. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Okay. Talagang lahat tayo, God is waiting for us. Isaiah 55:6. Ano parang sinabi doon? Hanapin ang Diyos. Seek the Lord. Gaano siya kalayo? Gaano siya kalapit? Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Di ba? Kasi may panahon na talagang hindi natin mahanap siya. Pero sa kapaitan ng problema, mahahanap natin ang Diyos. Kasi sinabi niya na talagang ang problema, ang kapaitan ng buhay, ang siyang maglalapit. Our needs in one will keep the connection going. Our relation sa ating Diyos. Amen. Seek the Lord. Di ba yung mga kabataan, mga ibang nasa simbahan na anong hinahanap nila? Si Lord is, hindi si Lord. Hindi si Kristo. Minsan si Kristo lang ang hinahanap, yung punta, yung pakay para pumunta sa simbahan. Di ba? Kapag tayo ay talagang na-born again, ang Diyos ang hahanapin natin. Kung tayo ay may kapaitan ng buhay, ang comfort ang hahanapin natin, si Lord. Hindi si Lorbis. Seek the Lord kasi hindi siya magtatago. While He may be found. Yan. Kung tayo ay nananalangin, lumalapit tayo sa Diyos. Kung tayo nananalangin, hinahanap natin ang Diyos. Tayo ay nagpapakumbaba. Sinasabi natin, mapait ang buhay ko. Hindi ko kaya. Anong sinasabi natin? Magtitiwala tayo sa Kanya, di ba? At magpapasalamat sa Kanya. Kasi hindi natin kaya ang mga kapaitan ng buhay in our own strength. Amen? Sino ang nakaranas ng kapaitan ng buhay? Huwag natin suluhin. May Diyos na ating tatawagan sa oras ng problema. Verse 25, ibalik mo doon. In the Lord showed him a piece of wood. Yung putol na kahoy. Anong kinalaman ng putol na kahoy sa mapait na tubig?
Isipin nyo nga. Yun. Tree is a prototype ng Panginoong Jesus. Ito ay simbolo ni Jesu Kristo na napako. Amen? Yung kahoy, napako sa kahoy. Ito yung simbolo. 1 Corinthians 1:18. In the first place, 1:18. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ito ang mensahe ng cross. The emblems of Christianity is the empty cross in the empty tomb. Yung wala na si Jesus, kaya yung mga nagsusuot ng cross dito, yung walang nakaganon sa cross. Yan ang meaning. The emblems of Christianity is the empty cross. Walang taong nakaganon. The empty tomb. Nawala na si Kristo sa cross. Wala na sa puntod. Amen. Kaya yun, kapag may Kristo sa ating buhay, di ba? Ang mapait na karanasan natin ay tatanis. Ano ang solusyon sa mapait na buhay? Si Jesus. Yan ang mensahe. 2 Corinthians 5:17, yung sinabi natin na ang Diyos lamang ang makapagbabago ng ating buhay. Magpapaganda ng ating buhay, hindi natin kaya to. Ito, yun. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone and the new is here. Yun, from bitterness to sweetness. Mababago o kaya babaguhin ang Diyos ang ating kapaitan sa ating buhay. Siya lamang ang makapagbabago nito. Amen? Proverbs 27:7. Kaya kung tayo ay gutom sa Panginoon, talagang may tarigagay desire tayo, may hinahanap. Iniisip natin yung cross, di ba? Iniisip natin si cross ay si Jesus na talagang nagbigay sa atin ang katagumpayan ng ating buhay. Kaya kung tayo may kapaitan sa buhay, tayo tumingin sa cross. One who is full of loads, one who is full of loads of honey from the comb, but to the hungry even what is bitter tastes sweet. Medyo Tagalog mo. Pag tao daw ay busog, ang busog na tao ay umaayaw sa pukyutan. Ngunit sa gutom na tao ay matamis ang bawat mapait na bagay. Yan. Di ba ang kapaitan ng buhay ay masustansya pala sa atin? Kung tayo ay may kagutuman sa Diyos. Pero pag tayo ay binusog ng mundo, mawawala yung gutom natin sa Panginoon. Kaya pagdating ng kapaitan ng buhay, masisira ang kanyang buhay. Kaya si Brother Mark talagang nung sinasabi niya yung background ng kanyang buhay, di ba, bata pa siya, hanggang ngayon talagang makikita natin ang kabutihan ng Diyos sa kanya. Maging tayo, hindi ko alam ang buhay ninyo. Pero nung sinabi ni Brother Mark, talagang nakita ko sa kanya na talaga ang Diyos ang makapagbabago ng ating buhay. Yung mapait na ating karanasan, papagandahin ng Diyos. Tatamis yan sa kanya lamang. Siya lamang ang magpapaganda ng ating buhay. Amin ba? Lahat ba tayo nakaranas ng kapaitan at katamisan ng ating buhay? Yun ay magmumula lamang sa Diyos. Amen. Yan. Ang mara ng ating buhay. Huwag tayong mahiyang umiyak sa Diyos. Ibalik mo doon sa verse 25. The water became sweet. Ito kasi sa desert o kaya sa desierto, lahat ng mga bukal
na tubig ay mapapait. Pero may mga kahoy na nagpapatamis o kaya naglilinis nito. Pinapadalisay ang maruming tubig. Ano to? Yung moringa oleifera. Oleifera. Ano? Yung drumstick tree. O kaya yung malunggay. Yun na lang para alam natin. Yung buto ng malunggay, pag ito ay dinurog at inilagay sa maruming tubig, nagiging transparent ito ng ilang segundo. Yun. Kaya, yung punong ito, pero yung kanina, yung sinabi ni Moses, shoot him a tree, hindi natin matiyak na ito yun, di ba? Kaya sinabi ko agad na it is a prototype kung saan napako si Jesus, ay ito ang cross. Pero sinasabi ko lang na yung mga bukal sa disyerto, may mapait na tubig, pero meron din kahoy na nagpapadalisay, naglilinis dito. Yan. Ito, makikita natin yun. It should him a piece of tree. Ipinakita kay Moses. Hindi sinabing itapon. Si Moses, di ba alam natin, isa siyang prinsipe sa Egypt. Kaya may kalaman din siya. Hindi siya naging ignorante. Paano kaya pag si Moses, kung iisipin natin ay ginawang panggatong yung pinakitang kahoy, lutuin natin yung mapait na tubig, di ba? Hindi magiging, yung lulutuin niya siguro ay yun lang ang tatamis. Hindi yung, yung bukal sa disyerto, yung buong bukal ay hindi yung tatamis kung si Moses ay naging ignorante. Kaya tayo ay nag-aaral ng Biblia para hindi tayo maging ignorante at hindi masisira ang ating buhay. Hindi papayat ang ating buhay. Amen? Yan. Anong point ko dito? Ang Diyos ay may solusyon sa bawat problema, sa bawat kapaitan ng ating buhay. Na ipinakita kay Moses, yun, ipinakita daw. Hindi sinabing ito yung requirements. Minsan, ang sagot sa ating problema ay nandyan lang. Si Moses ay hindi kailangan lumayo at maghanap nito. Ipinakita sa kanya. At si Moses ay may ginawa, itinapon. Tayo din, pag si Moses, nakita yung kahoy, hindi sinabing, wow, kahoy. Ito ay kahoy. Wow, kahoy. Di ba? Si Moses talagang may ginawa siya. Hindi siya naging ignorante. Tayo din, may gagawin tayo. Kung ipapakita yung sagot sa ating problema, yung Biblia ipapakita sa atin, kailangan may gawin tayo. Aksyonan natin yung pinapagawa sa atin. Ito ay magiging sagot sa ating kapaitan sa buhay. Amen? Yan. Minsan, talagang nandyan lang ang sagot sa ating kapaitan sa buhay. May solusyon talaga ang Diyos. Minsan, God's solution to our problem, nandyan lang, is closer than you think. Just call upon the Lord, di ba? Just trust in the Lord. Amen? Verse 26. Yan. If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes. Yan. Yung sinasabi natin na talagang sinunod ni Moses. May alam siya kasi naging prinsipe siya, kaya alam niya kung paano, kung saan nagmumula yung milagro, yung miracle. Kaya yung kahoy na yun na ipinakita ng Diyos, hindi ginawang panggatong o kaya, basta may ginawa siya. If you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes. Yan ang ginawa ni Moses. If you pay attention to His commandments or commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the disease I brought on the Egyptian, for I am the Lord
who helps you. Di ba ang sarap ng pangako ng Diyos sa atin? Verse 27. Yan, makikita natin ang resulta ng ating pagsunod sa Diyos. Makikita natin yung gantimpala ng ating pagsunod sa Diyos na hindi nagreklamo. Talagang tayo ay sumusunod sa Kanya. Amen? Then they came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped there near the water. Yan, tig-isa sila ng bukal. Ano pa? May nakatikim ba yun ng dates? Amen? Talagang in the camp there near the water. So, ang Diyos ay may magandang lugar o kaya mas magandang lugar, mas maganda ang plano niya despite sa kapaitan ng ating buhay na ating nararanasan. Pinadaan lang pala ng Diyos sila sa Mara. It was a test from God. Pagsubok lamang iyon. At makikita natin ang resulta o kaya gantimpala ng pagkatapos duman sila sa Mara. Yan, kinuha sila ng Diyos sa mapait, dinala sa matamis na tubig at dinala sa umaagos na tubig. Ganon din ang gagawin sa atin ng Diyos. Yun, at tuloy-tuloy sila, hindi mauuhaw. Amen? Ganon din sa atin. Kung pupunta tayo sa senaryo ng ating buhay, pag tayo ay dumaan sa pagsubok, yung sinasabi natin masustansya ang kapaitan ng buhay sa isang Kristiyano. Amen? Kaya kung tayo ay nakakaranas ng kapaitan, mahirap, mabigat na buhay, dapat natin unawain at alamin na may solusyon ang Diyos sa ating problema. May solusyon ang Diyos sa gitna ng kapaitan ng ating buhay. Ano mang kalagayan natin ng mahirap, meron at merong solusyon ang Diyos. Yan. Kapag mapatunayan ng Diyos na tayo ay matapat o kaya tayo ay tapat sa ating pagiging Kristiyano, pagiging isang mananampalataya, yun, may malaking plano o kaya pagpapala ang Diyos na ibibigay sa atin. Amen? May nakalaan sa atin na magandang lugar, magandang plano, hindi yung plano mo na nasisira, kundi yung plano talaga ng Diyos para sa atin. Mas maganda ang lugar na ibibigay ng Diyos kaysa sa plano natin. Amen? Yan, si Moses talagang siya'y umiyak, yan, dumipindi sa Diyos. Ano pa? Tapos na pala. Yan. God is the solution sa lahat ng problema. God is the answer sa lahat ng ating kapaitan sa buhay. Sa Diyos walang problema. Yan. Sa Diyos walang mahirap. Walang problema na hindi masusolusyonan ng Diyos. Amen. Sa kapaitan natin, diba sinasabi ko na lahat ng mara ng ating buhay, talagang tayo ay manghihina, diba? Anong dapat nating gawin? Yan, tumawag sa Diyos, magtiwala. Isaiah 41:10. So do not fear, for I am with you. Do not
be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with all my righteous hand. Walang mahirap sa Diyos. Talagang tayo ay tumawag. Ang Diyos ang magpapalakas. Ang Diyos ang tutulong sa atin. Amen. Na ngayon ay hindi tayo kaya ng alipin ng Egypt na, di ba, sila ay naging alipin ng mahabang panahon na, di ba, nung dumami sila, manganak sila, talagang mahirap na kalagayan na yung talagang yung anak nila naging alipin din. Yung anak ng anak ng anak nila magiging alipin. Kaya kung tayo sa ating buhay, gusto natin ba yun? O kaya gusto natin ng kalayaan, ng kapaitan ng ating buhay ay nakapag-ano sa atin. Parang tayo ay naging bilanggo ng kapaitan ng ating buhay. Kaya may Diyos, tatawag tayo. Kaya may Diyos na nagbigay sa atin ng katagumpayan ng buhay. Tayo ay lalapit sa Kanya. Diba? Si Moses pumunta sa Egypt para tulid sa Israel. Kaya ngayon sa ating buhay, habang nandito pa tayo, habang sinasabi natin mapait ang ating buhay, ang Diyos ang kailangan natin. Si Jesus na talagang i-acknowledge natin ang message of the cross. Amen? So, ano yung topic natin? Conclusion. John 3:16 pala. Ito lang pala, di ba? Bakit pinahaba-haba ko pa? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Magandang buhay ang plano ng Diyos sa atin, na tayo sana ay magkakaroon ng matamis na buhay. Amen? Gusto natin yun, di ba? Gusto natin we will turn our bitterness into sweetness. Kasi talagang mas, kung tayo ay nabubuhay pa sa kapaitan ng ating buhay, madadagdagan at madadagdagan, mas papait pa din ang ating buhay. Kaya anong gagawin natin? Let us cry out to the Lord. Isuko natin ang ating buhay sa Kanya. Ibigay natin at Siya ang gagawa. He will fight for us. The battle belongs to the Lord. Amen ba? Ano pa ba? Tapos na natin. Sige, dagdagan mo na lang sa susunod. So, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat po sa mensahe. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin na nandito, Panginoon. Salamat po sa magandang mensahe na ibinigay mo, na ito ay narinig namin, tinanggap natin at magkapag-benefit sa aming kaligtasan. Na kami ay pumunta dito na mahirap, mapait ang buhay, mahirap ang kalagayan. Lalabas kami, tatanggapin namin ka, O Diyos, at inyong mga salita, ang inyong Espiritu Santo, tatanggapin ka namin at ang buhay namin ay magiging matamis. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat ng buhay, talagang bagong buhay na ibibigay mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at gusto namin patuloy na isuko ang aming buhay, ialay sa iyo na ikaw ang kikilos, ikaw ang maglilid sa amin sa anumang gusto mo. We enforce your will ng kagustuhan mo lamang ang siyang gusto namin mangyari sa aming buhay. Anumang plano namin sa aming buhay, ikaw po ang magpaplano, ikaw po ang gagawa at inyong kagustuhan lamang, ay inyong kalooban lamang po ang maipangyari sa aming buhay. Salamat, Panginoon, maging ito na mensahe na aming narinig. Dawatan mi ako, Diyos, nagbalin kami nga pudpudlo nga anak mo, nga nawayawayan ako, Diyos. Nga dahito nga sasaon nga nanggan mi, kararag mi nga isuti ang trabaho, itibiyag mi ako, Diyos. Awan ti kabaulan ti kabusor namang takaw dito'y nulikat ako,
kararag mi Apo Diyos nga sikati, mga iwan ka na kami Apo, iti pamati mi, iti panagragragsak mi, iti panagdaydayaw mi kaniyam Apo Diyos, kut no umay Ama, ti kapaitan ng aming buhay, kat sika Apo Diyos, ti mga iwan ka na kami, proteksyonan da kami, yadayon da kami, ti anyaman nga makadadaal, no rikat Apo, agbaligi kami, iti planong Apo Diyos, agbaligi kami, iti panubok, iti biyag, tapno Ama, umay kami iti biyag Apo Diyos, nga talagang nabindisyonan, nga agbiag kami iti parabor mo Apo Diyos, agbiag kami iti planong, iti biyag ni Ama. Salamat Apo Diyos, kat iti mensahin, patuloy kang agtrabaho Apo Diyos, iti maysakan maysa, kat Apo kararagmi nga ado ti maysalakan, we inti dahil kat punoon mi ti langit Apo Diyos, iti karkaragwa. Agyaman kami ngor Apo Diyos, iti adang ramidom iti biyag mi, nga daytoy kat agbalin Apo Diyos nga mensahe, kat agbalin Apo Diyos nga mensahe, tapno da kami kat mawayawayan Apo Diyos. Salamat Ama, sikati at trabaho, sika Apo Diyos ti patuloy ng mga iwan iti pamati, aywanam da kami iti trabaho mi Apo Diyos, aywanam da kami Ama iti salon at mi Apo Diyos. Tapno da kami nga anak mo, kat nawayangan daydayaw kaniyang Apo. Habang nasapapay, habang adati oras, kat pigsami, kat idaton mi amin dayto nga biyag mi, oras mi Apo Diyos, uray aming planuon mi, panunuton mi Apo Diyos, ti puso mi, isurrender mi kaniyang Apo. Kat nawaya ka agtrabaho, nawaya ka nga mga drive ibigyan mi Apo Diyos, nawaya ka Apo Diyos na mangusar ka na kami iti pagayata. Kat Ama, kahit nga inaydayaw sika, kahit nga i-welcome sika iti biyag mi, iti nadadadaol, wino madadaol, wino napait nga biyag Apo Diyos, kat i-welcome sika, i-welcome ni Jesus na isuti agbalin nga mang pa-sweeten iti daytoy nga napait nga biyag ni Apo Diyos nga napadasan ni. Kat Ama, patuloy kami Apo Diyos na talog kaniyam Apo Diyos, kat inaydayaw da ka Apo Diyos, tiragsak Apo Diyos, imbitaron mi ti Espiritu Santo Ama, iti presensya patuloy nga trabaho. Kahit nga idayaw sika, itagtag ay sika, itod mi amin Apo Diyos, ti nga tuwan nga dayaw, panagyaman, in the mighty name of Jesus. Amen. So, salamat po. Napawag niyo kapag Ya Apo Diyos, ti maray dayaw, isublit ti MC. So, salamat sa message, Brother Samuel. And yung pinaka-main na message lang nun is, kung tayo man sa mga time na to ay nakakaranas ng mga bitterness, which is the unpleasant things in life, ibig sabihin nun, ang kasunod nun is the sweetness na sabi nga niya. As long as we follow the commands and we believe in the words of God. So, we will go to our next part of the service, which is the offering. And invite ko na po yung music team na mag-ready sa harap. So, mag-pray po muna tayo. Father God in heaven, we thank you, Lord God, for the words that you have shared to us this day, Lord God. Maraming salamat po sa mga salita na amin pong napakinggan sa araw na ito, na po ay magamit namin ulit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Lord God. Maging guide po namin sa pagtahak ng buhay na aming araw-araw na hinaharap, Lord God. And as we give our offerings, Lord God, we ask, Lord Jesus, for your blessing for each and every one of us. Bless our families, Lord God. Bless these offerings that we are about to give, Lord Jesus. And may the seeds that we plant, Lord God, magbunga po ito na mas marami pa sa mga susunod na panahon, Lord Jesus. Thank you, and we give you all the praise and glory in Jesus' name. Pray. Amen.
May announcement po ba tayo? Brother Samuel at Dabati ko? Awan. Brother Mark, baka announcement mo. No, next Sunday, di Pastor tayo natitik ni Pastor Jersey ulit. Tata ko mga umay Pastor Jersey, kabuta dati Pastor Celebration ni Jay. Inawis lang siya na JB. Di mawabot lang kayo ni Ate Michelle na JP lang ni Pastor Jersey. Tatlo may celebrate daw tingin ni Pastor Man. So, tata ko mga celebrate tayo tida nga Pastor Man no next Sunday. So, ay, agpatlak ba? Ito ba ikasta? Pas lang nga dyan suggestion ni ko, dyan suggestion man sister, medyo itakdar mo nga tayo bagang dyan suggestion. Naibaga ko naman. Suggestion na, tak mo awanti, at tak mo may mayat nga dyan, sasangot tayo lang tayo nga mga, awanti luto-luto, uray, basa ko tayo ni Kipi, at itatitig na nun, kasi niya. At least after ng service, punta tayo, magkainan na lang, magpentuhan, kaysa magluto-luto pa. Tagalog yun. Oo. After ng After ng service. after ng service natin sa next Sunday, punta tayo ng Kipi niya, Kipi ah. Bago sila bumalik sa Gimbi, magkain tayo doon. Para wala nang magluto-luto, bayad na lang, magpaluto tayo ng inasal. Mag-inasal ba? Chicken. Ayun, para magpentuhan doon. Yun na lang. Magkakaroon tayo ng song yung para sa pastor din natin. Kaya I hope na sumali amin yung babae. Sasali po lahat ng mga babae para kumanta. Okay lang po ba? Lahat ng members na lang naman. Kantaan po natin ng ating pastor bilang pasasalamat din po. Kasi makita po natin yung mga sakripisyo nila. Panggabi po si pastor. Kahit na walang tulog, talagang bumabiyahe pa rin dito para lang makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Natutulog sila sa daan. Kaya nakikita ko, grabe yung sakripisyo nila. Kaya, yun, celebrate po natin yung Pastor Man this first. Ngayon po sana October, kaso na-delay. Kaya next week po, first month of November. Kaya yun lang po. All glory to God. In addition, since it's Pastor's Appreciation Month, if may matitig na iti puso yung agidato mo lang mga gifts, simple gifts, it would be appreciated as well. So since parang padayawan tayo mati nasayat ng Pastor ka. So, dito ko Lord, get closing prayer. Victory song. Sorry! Sorry, adagay victory song ba eh. Hallelujah! Ragsakin tayo mga lumaklar niya kapsat sa kanta ay victory song tayo. At sipot ka, nabandi sa mga service tayo. You
Maraming salamat sa iyong mga salita na paalala na naman po sa pang-araw-araw na pamumuhay namin na nagbigay ng kalakasan at pag-asa sa buhay namin. Lord, help us to hold on to your promises. Sabi mo sa iyong salita na kung kami ay tatawag, kayo ay sasagot sa amin. Kung kami ay tatawag, kami po ay iyong ililigtas sa anumang sitwasyon na aming mararanasan sa buhay namin. Lord, maraming salamat. And we pray, Lord, that you continue to turn our bitterness into sweetness in Jesus' name. Maraming salamat sa iyong pagmamahal. Patuloy niyo po kaming gabayan sa aming pag-uwi.